Leading innovations, transforming lives. Batangas State University Vision, a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy. University Mission, a university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovation in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development. University core values: patriotism, service, integrity, resilience, excellence, and faith. College goals. The College of Arts and Sciences aims to provide leadership in quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education, geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation, thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication Program Educational Objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batangas State University. Halika na, ika'y sumama, magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa, bawat oras ay nakaangka. Iangat ang tinig ng kabataan, dami ng himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng Bat State U, arason na Subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Kisyo ng bayan, talakayin at pag-usapan, nangungunang radyong #1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, dami ng himig ng karagatan. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 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 Maglalayag na! Maglalayag na! Maglalayag na! Ang mga balitang napapanood at rumaragasa. Mga isyong nilambat pa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ay mula sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan. WBX 96.5, the voice and rhythm of the sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang Bat State Ulat sa Umaga!
Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula dito sa himpilang Spartan ng Kanlurang Batangan, ito ang Bat State Ulat sa Umaga. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Araw po ng Martes, January 2, 2024. Makakasama niyo po ang inyong lingkod, Lenny Ilaw. At kayo nga ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University, Aras of Nasugbu. Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita. 4 na New Year babies isinilang sa Batangas Medical Center. Higit 1 milyong pisong halaga ng ilegal na paputok ang nalambat sa Calabarzon. Bilang ng mga biktima ng paputok sa Calabarzon pumalo na sa higit 200. Calabarzon nakapagtala ng 5 bilang ng mga sugatan sa pagsalubong sa bagong taon. Lalaking hinagisan ng paputok sa Tayabas, Quezon, nalapnos ang halos buong katawan. At kabilang rin sa ating balita ngayong araw, 3 milyong pisong halaga ng nakumpiskang ilegal na paputok at boga sinira ng Calabarzon PNP. At para sa balitang Good Vibes, New Year baby na isinilang sa Manila, kinatuwaan ng mga netizens. Para sa unang ratsyada ng mga balita. 4 na New Year babies isinilang sa Batangas Medical Center. Itinuturing na biyaya ng mga magulang ang 4 na New Year babies na isinilang sa Batangas Medical Center. Isa sa mga sanggol ay pinangalanan ng kanyang ina na si Baby Amara Faith na isinilang kahapon pasada 1 ng madaling araw. Labis ang saya ng mga magulang ng 4 na sanggol nang malamang naisilang ng malusog ang kanilang mga babies. Ayon kay PIO Batangas City Medical Center Dr. Louie Lee De Leon, ay maaari nang makauwi ang mga baby sakaling normal at malusog ang mga ito pagkatapos ng 1 hanggang 2 araw na obserbasyon. Ibang balita naman tayo, higit 1 milyong pisong halaga ng ilegal na paputok nalambat sa Calabarzon. Para sa balitang yan, narito si Winchell Tendan. Winchell, Ibat State, ulat mo. Nakumpiska sa magkakahiwalay na lalawigan ng Calabarzon ang nasa humigit kumulang 1.2 milyong halaga ng ilegal na paputok. Target ng naturang operasyon ang mga manufacturing site at retail establishment na nagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok tulad ng kwitis, bawang, whistle bomb at improvised cannons o boga. Ang mga nahuli dahil sa pagkakasangkot sa mga ilegal na aktibidad na ito ay naharap ngayon sa kaso ng Republic Act 7183 o ang batas na nagre-regulate sa pagbebenta, paggawa, pamamahagi at paggamit ng mga paputok at pyrotechnics. Para sa Bat State Ulat, ako si Winchell Tandan ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat Winchell Tandan. Samantala, pilaw ng biktima ng paputok sa Calabarzon, pubalo na sa higit 200. Iniulat ng Department of Health kahapon na araw ng Lunes na umabot na sa kabuuang 231 ang bilang ng mga biktima ng paputok sa rehiyon ng Calabarzon mula December 21 hanggang January 1. Pinakabata sa mga biktima ay isang 11 taong gulang na sanggol o 10 na tinamaan ng pikulo sa kanyang kanang mata. Nakapagtala ang Batangas City Medical Center ng 14 na kaso na may kinalaman sa paputok at 2 kaso naman ng tinamaan ng ligaw na bala. Sa ngayon ay patuloy na ginagamot sa ospital ang 3 biktima
kabilang ang 2 tinamaan ng stray bullets. Kaugnay nito ay magpapatuloy pa din ang kampanya ng gobyernong Oplan Iwasan ang Paputok na nakatakda namang matapos sa January 6. Yan at iba pang mainit na mga balita makalipas ang isang paalala. Isa ka rin ba sa laging nabibiktima ng fake news o hindi sinasadyang nakakapagpakalat ng mga ito sa social media? Dahil sa dami ng mga impormasyong kumakalat sa social media, hindi maitatangging lumalaganap na rin ang mga fake news. Kaya't huwag agad maniniwala sa mga impormasyong kumakalat ngayon. Panahon na upang magkaroon tayo ng kaalaman upang hindi tayo mabiktima ng mga maling impormasyon. Narito ang mga bagay na dapat mong tandaan at isaalang-alang bago tayo magbahagi ng mga impormasyon sa social media. Una, basahin mabuti ang impormasyong nilalaman at kung paano nakalap ang balita. Pangalawa, alamin kung anong news outlet o sinong manunulat ang naglathala nito. Pangatlo, tukuyin ang petsa at oras kung kailan ito na-published. Pang-apat, tukuyin kung balanse ba ang pinapahayag na istorya. Pang-5, obserbahan at tukuyin ring mabuti ang mga nilalamang mga larawan at kataga at humanap ng iba pang pinagkakatiwalaang mga tagapagbalita na naglathala ng kaparehas na impormasyon kung ikay may pagdududa. Mahalagang maging mapanuri at tiyaking tamang impormasyon lamang ang ating ibinabahagi. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At kayo nga ay nakatutok pa rin dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Sa pagpapatuloy ng balitaan, Calabarzon nakapagtala ng 5 bilang ng mga sugatan sa pagsalubong sa bagong taon. Hindi bababa sa 5 ang sugatan sa mga paputok sa Calabarzon sa pagsalubong sa bagong taon. Batay sa inisyal na ulit ng pulisya, 2 katao ang nasugatan sa Rizal at Cavite at 1 naman sa Laguna. Sa Barangay Tungkod, Santa Maria, Laguna, isang 54 anyos na lalaki ang nasabugan sa kamay ng plapla na sinindihan ng kanyang kapitbahay. Samantalang isang binata naman ang nasabugan ng whistle bomb sa Morong, Rizal. Isang 10 taong gulang na lalaki naman sa General Mariano Alvarez, Cavite at 19 na taong gulang na binata mula sa nasabing lungsod ang sugatan dahil sa sinindihang kuwitis. Ayon sa Calabarzon PRO, minor injuries lang umano ang tinamo ng mga naturang biktima ng paputok. Samantala, nakapasintabi po sa mga nag-aalmusal, lalaking hinagisa ng paputok sa Tayabas, Quezon, nalapnos ang halos buong katawan. Lapnos ang halos buong katawan ng isang lalaki mula sa Tayabas, Quezon nang hagisan ng paputok noong ika-28 ng Disyembre. Kwento ng kinilalang biktima na si Ian Angelo, nakasalubong niya ang isang grupo ng kabataan na may hawak na mga boga sa Leverisa, Tayabas habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo pauwi sa kabilang tahanan. Aniya, may inihagis ang nasabing grupo sa kanya na nagdulot ng malakas na pagsabog at bahagyang pagkawala ng kanyang malay. Hirap sa paglalakad at halos buong katawan ni Ian Angelo ang napuruhan matapos ang nasabing insidente. Samantala, nagtungo sa pulisya ang nasabing biktima upang mabigyan ng kaukulang aksyon ang pinsalang dinulot ng insidente. Sa aming pagbabalik, hatid naman namin ang ikalawang bugso ng mga balita, kaya naman manatiling nakatutok. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng bagyo ay isa sa mga sakunang palagi ang tumatama sa Pilipinas. Narito ang mga public storm signals at pinsala nito. Signal number 1. Ang hangin ay umaabot ng 30 to 60 kilometers per hour. Inaasahan na pabugso-bugsong ulan sa loob ng 36 na oras. Signal number 2. Ang hangin ay aabot ng 60 to 100 kilometers per hour. Lubhang mapanganib sa maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot. Signal number 3.
Ang bugso ng hangin ay aabot ng 100 to 185 kilometers per hour. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at inaasahan ng ibayong pag-iingat sa mga nakatira sa dalampasigan. Signal number 4. Aabot ng 185 kilometers o higit pa. Lubhang mapaminsala sa komunidad na maaaring sumira ng infrastruktura at mga pananim. At super typhoon kung saan umaabot ng 220 kilometers per hour o mahigit pa. Ito ay maaaring magbunsod ng malakas na hangin at malakihang pagbaha sa komunidad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras natin, 23 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa wagpatuloy ng ating balitaan, 3 milyong pisong halaga ng nakumpiskang illegal na paputok at boga, sinira ng Calabarzon PNP. Inilubog ng pulisya sa mga drum ng tubig ang mga paputok na nasa bata sa sunod-sunod na operasyon habang pinadaanan sa police mobile ang mga boga. Karamihan umano sa mga nakumpiskang paputok ay mula sa mga naarestong online sellers. Pinakahuli sa mga naaresto si alias Jester sa Barangay Timogan, Los Baños, Laguna na nahulihan ng iba't ibang uri ng paputok na nagkakahalaga ng 40,000 pesos. Ayon sa pulisya, delikado ito lalo na't sa mga bahay lamang nila iniimbak ang mga paputok na posibleng pagsimulan ng sunog at pagsabog. Maharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA 7183 kaugnay sa ilegal na paggawa, paggamit at pagbebenta ng paputok. Narito naman ang ating balitang Good Vibes. Good news updates dito sa Balitang Good Vibes. At para naman sa ating balitang Good Vibes, New Year baby na isinilang sa Maynila kinatuwaan ng mga netizens. Para sa balitang iyan, narito si Angel Vidal. Angel, i-Batstate, ulat mo. Trending ang isang sanggol na isinilang sa Dr. Joseph Abella Memorial Hospital sa Maynila. Tinagurian siyang New Year baby dahil maraming nagsasabi na simbolo siya ng pag-asa ng bahaging yugto sa buhay ng kanilang mga magulang. Ang sanggol na si Baby Jaden Riley ay anak ni na Mami Ronaldine at Daddy John Michael na nagmula pa sa Cavite. Makikitang bakas sa mga mata ng mag-asawa ang galak sa kanilang mga puso nang yakapin nila ang kanilang kaunahang anak. Ayon sa doktor, mabagal daw ang pagpo-progress ng labor kapag kaunahang pagbubuntis, kaya naman saktong-sakto daw ang timing ng panganganak ni Mami Ronaldine. Ayon naman kay Mami Ronaldine, worth it naman daw ang kanyang panganganak dahil sa malusog na pangangatawan ni Baby. Labis rin silang nagpapasalamat dahil 3 taon na nilang sinusubukan na magkaanak. At ngayong 2024, sila ay binayaan ng napakalusog na baby. Aba, perfect timing sadya ang pagsilang ng healthy baby boy na si Baby Jaden Riley, kaya naman siya ay isang blessing at suwerte sa mag-asawa. Labis din ang kaligayahan ng mag-asawa, kaya naman aalagaan daw nila ang regalo na biyaya ng Diyos na sumisimbolo sa bagong buhay at bagong pag-asa para sa bagong taon. Para sa Batstate Ulat, ako si Angel Vidal ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Angel Vidal. Samantala, narito naman ang ating ulat panahon. Batstate Ulat sa Umaga. Ngayong araw ng Martes, patuloy na makakaapekto sa kalakhang bahagi ng Northern at Central Luzon ang Northeast Monsoon o hanging amihan. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng bansa ay patuloy na umiiral ang easterlies na magdadala ng kaulapan at posibilidad ng dagliang pag-ulan. Nakataas ang gale warning sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands at Ilocos Norte. Kaya sa mga nabanggit kong baybayin ay hindi muna maaaring makapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda. Subalit, syempre po, paalala pa rin ang ibayong pag-iingat.
Ang araw ay sumikat kaninang 6:19 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang 5:39 ng hapon. Para naman sa ating latest foreign exchange rate update para sa palitan ng piso kontra US dollars, 55.57. Canadian dollar, 42. Singaporean dollar, 42.09. Saudi Riyal, 14.82. Euro, 61.47. Chinese Yuan, 7.81. At Japanese Yen, 39 centavos. At yan ang mga balitang nakalap namin sa buong magdamag. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako, wag pong kalimutang i-like, i-follow at mag-subscribe sa ating mga social media accounts, sa ating Facebook page, gayon din sa ating YouTube channel at syempre sa ating TikTok account at DWBX 96.5. Magkita-kita muli tayo bukas alas 8 ng umaga para sa mainit na balitaang hatid ng Bud State Ulat sa umaga. Muli ako po ang inyong naging lingkod na bumabati sa inyo ng isang maganda at isang happy New Year. Ako po si Lenny Ilaw, manatiling nakatutok dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Pursuant to the germane and existing provisions of the Republic Act 7722, the Commission on Higher Education mandated all higher education institutions to implement their fourfold functions, namely instruction, research, extension, and production. The Batangas State University, the National Engineering University Arasaf Nasugbu Campus, guarantees that the institution is gearing towards the attainment of these fourfold functions. Likewise, the College of Arts and Sciences, as one of the flagship colleges of the university, strives for excellence in the conduct of research and extension services. Research. The College of Arts and Sciences continuously conducts researches relevant to the research thrust of the university, focusing on the fields of communication arts, criminology, fisheries and aquatic sciences, food technology, psychology, humanities and social sciences. Such researches generate high-impact research outputs for the utilization of the educational, communal, and industrial sectors. The college also boasts the roster of its faculty researchers who constantly conduct, present, and publish researches and who were recognized for their studies in various peer-reviewed journals, conferences, and symposia both in local and in international level. Extension Services. The College of Arts and Sciences is also committed in transforming its social responsibility into reality. The college develops and implements sustainable extension programs for its clientele and diverse stakeholders. The college's extension programs aspire to create an environment that fosters active participation of the university, government, non-government organizations, and industrial establishments in developing the marginalized communities, thus meeting the needs and improving the quality of life at the grassroots level. Here at the College of Arts and Sciences, we practice excellence. Heto na! Aarangkada na!